Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Minsan isang 72 anyos na pasyente, isang maginoo na nagngangalang Roberto ang nagsabi sa akin, "Dok, 50 taon ko nang ginagawa ang mga bagay sa iisang paraan, pero nitong huli parang may iba na akong nararamdaman." Wala siyang sakit at wala siyang anumang bagong gamot na iniinom. Ngunit may isang bagay na tahimik na sumisira sa kanyang katawan, ang masturbation o paglilibang sa sarili. Hindi ang akto mismo, kundi ang paraan ng kanyang paggawa nito. At wala siyang kaalam-alam na nakakasama na pala ito sa kanyang puso, sa kanyang prostate, o maging sa kanyang kakayahang makaramdam ng sarap. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihang higit sa 80 anyos na mapanatili ang kanilang lakas, sirkulasyon at kumpiyansa ng walang hiya, tableta o hula-hula. Marahil ay sinabihan ka sa buong buhay mo na ang pribadong gawaing ito ay malusog at maaari naman talaga. Ngunit pagkatapos ng edad sa 60, ang ilan sa mga lumang gawin na iyon ay maaaring tahimik na maging mapanganib ng walang anumang babala. Panahon na para magkaroon tayo ng tapat na pag-uusap tungkol dito bilang kapwa lalaki upang maipagpatuloy mo ang iyong buhay ng lubusan. Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang 7 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki sa paglilibang sa sarili at higit sa lahat, kung paano ito itatama bago pa man ito makaapekto sa iyong enerhiya, pagganap o pangmatagalang kalusugan. Bigyang pansin ninyo dahil ang ika-6 na pagkakamali, ang halos lahat ng lalaki ay nagkakamali. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa mas maraming payo na angkop para sa mga kalalakihang lampas 60. At kung nakaugnay sa inyo ang artikulong ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi i-type ang *0, ang inyong puna ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay at mas kapaki-pakinabang na nilalaman para sa inyo. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang unang pagkakamali, isa na naging mas karaniwan sa mga nakaraang taon at tahimik na binabago kung paano tumutugon ang iyong utak at katawan sa sarap. Pagkakamali 1. Paggamit ng pornografiya bilang pangunahing pampasigla sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga kalalakihan karaniwan sa kanilang huling bahagi ng 60s o maagang 70s ang umupo sa aking harapan na may parehong tahimik na alalahanin. Doktor, sasabihin nila, parang wala na akong gaanong maramdaman. Para bang namamanhid ang katawan ko at hindi ko alam kung bakit. Kadalasan tinatanong ko sila ng isang simpleng tanong, gaano kadalas kayo umaasa sa pornografiya? At halos sa bawat pagkakataon, napapayuko sila. Hindi dahil sa nahihiya sila, kundi dahil hindi nila napagtanto na maaaring nakakasama pala ito. Alam nyo, kapag kayo ay lampas 60, ang dopamine system ng inyong utak ang responsable sa sarap at motibasyon ay hindi na kasing talas o kasing flexible tulad ng dati. Ang panonood ng walang katapusang mga video na may matinding bilis
at tindi ng nilalamang para sa matatanda ay nagpapabaha sa inyong utak ng higit na estimulasyon kaysa sa idinisenyo itong kayanin. Kapag ginagawa ninyo iyan, araw-araw, linggo-linggo, ang inyong utak ay umaangkop sa pinakamasamang paraan na posible nagsisimula itong manhid. Nangangahulugan iyon na ang mismong bagay na dati ninyong ikinatutuwa, ang tunay at natural na kislap ng pagiging malapit ay nagsisimulang maglaho. Ang haplos ay hindi na pareho ang pakiramdam, ang iyong katawan ay hindi na tumutugon ng kasing bilis, at kahit na ikaw ay pisikal na malusog pa rin, ang iyong kakayahang kumonekta ng malalim na makaramdam ng isang bagay na totoo ay tahimik na nawawala. Ang mas nakakalungkot pa ay maraming nakatatandang lalaki ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nilang nawala na lang ito dahil sa edad. Ngunit sa katotohanan, hindi ito edad. Ito ay labis na estimulasyon. At kung hindi mo ire-reset ang sistema ng pagtugon ng iyong utak, ang ganitong uri ng pamamanhid ay maaaring magtagal ng maraming taon kahit na mga dekada. Kaya, kung napansin mo ang pagbaba ng iyong pakiramdam koneksyon o kasiyahan, huwag itong balewalain. Ang unang pagkakamaling ito ay maaaring ang nakatagong dahilan sa likod ng lahat ng ito. At ano ang mas nakakagulat? Ang susunod na pagkakamali ay walang kinalaman sa kung ano ang pinapanood mo, kundi kung saan mo ito ginagawa at kung paano tahimik na sinisira ng kapaligiran ang iyong katawan sa mga paraan na hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki. Pagkakamali, duwa paglilibang sa sarili. Habang nakaupo sa inidoro, ito ay maaaring tila hindi nakakapinsala kahit na maginhawa. Sa paglipas ng mga taon, marami akong nakausap na mga nakatatandang lalaki tulad ng isang pasyente kong nagngangalang Francisco na tahimik na umaamin na ang banyo ay naging kanilang pribadong santuwaryo. Dito walang nakakaabala kung saan nakalak ang pinto at kung saan ang mga gawain ay nararamdamang ligtas. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay ang paglilibang sa sarili habang nakaupo, lalo na sa inidoro, ay mas nakakasama kaysa sa inaakala nila. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang sirkulasyon ay nagiging isa sa mga pinakamahalagang sistema na dapat protektahan. Ang daloy ng dugo, ang pundasyon ng malusog na sexual function, kalusugan ng prostate, at maging ang iyong kakayahang makabawi pagkatapos ng kasukdulan. Ngunit ang pag-upo ng matagal, lalo na sa nakayukong posisyon na ginagawa ng maraming lalaki sa inidoro, ay naghihigpit sa daloy ng dugo sa pelvic region. Naglalagay ito ng presyon sa prostate at nagpapahigpit sa pelvic floor na banayad na sumisira sa mga nerbiyos na mas marupok na dahil sa edad. Nakita ko na nang malinaw ang pattern na ito. Ang mga kalalakihan sa kanilang huling bahagi ng 60s at 70s ay nagkakaroon ng pamamaga pagtulo pagkatapos umihihirap sa lubusang pag-ubos ng pantog o pananakit sa paligid ng singit, ngunit hindi nila ito iniuugnay sa pribadong gawin na ito. Ngunit masasabi ko sa inyo bilang isang doktor na nakasuri ng mga scan at nakarinig ng mga kwento, ang tila inosenteng posisyon na ito ay maaaring magsimula ng isang mabagal na chain reaction na nagpapalala sa lahat mula sa pagtatalik hanggang sa pag-ihi sa paglipas ng panahon. Ang solusyon
ay hindi komplikado. Ito ay simpleng usapin ng kamalayan. Kung ito ay pamilyar sa inyo, isaalang-alang ang pagbabago ng iyong kapaligiran. Tumayo o humiga. Bigyan ng espasyo ang iyong pelvic area para makahinga at magkaroon ng sirkulasyon. Maniwala ka sa akin, ang iyong prostate ay tahimik na nagmamakaawa sa iyo na tigilan ang pagipit dito. Ngayon, kung sa tingin mo ay nakakagulat ang pagkakamaling ito, maghintay ka hanggang sa marinig mo ang susunod. Ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki nang hindi man lang namamalayan, at lihim nitong binabago ang kanilang katawan upang mas kaunti ang maramdaman sa bawat pagkakataon. Pagkakamali 3. Pagmamadali sa karanasan. Isa sa mga pinakakaraniwang gawi na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga dumaan sa mga dekada ng stress rutina o simpleng natutong gawin ang mga bagay ng mabilis at tahimik, ay ang pagmamadali sa karanasan ng paglilibang sa sarili. Itinuturing nila itong isang gawain na dapat tapusin isang sandali, na dapat lampasan, sa halip na isang bagay na dapat damhin ng lubusan. Ngunit narito ang problema: pagkatapos ng edad 60, ang iyong katawan ay hindi na gumagana ng maayos sa ilalim ng presyon literal o emosyonal. Mayroon akong mga pasyente tulad ni Arturo na nagsasabi, "Dok, gusto ko lang matapos na. Wala akong oras na magtagal." Kapag nagmamadali ka, ipinapadala mo ang iyong nervous system sa isang estado ng tensyon. Ang iyong tibok ng puso ay tumataas nang masyadong mabilis, ang mga daluyan ng dugo ay sumisikip, at ang mga benepisyo sa pagre-relax at hormonal ng pagpapalabas oxytocin, dopamine, serotonin ay hindi naaabot ang kanilang buong potensyal. Maaari kang makarating sa kasukdulan, ngunit hindi nakukuha ng iyong katawan ang tunay na gantimpala. Sa halip na makaramdam ng kasiyahan, mas lalo kang nakakaramdam ng kahungkagan. Sa halip na maging masigla pakiramdam mo, ay naubos ang iyong lakas. Ang mas masama pa, ang paulit-ulit na pagmamadaling ito ay nagtuturo sa iyong katawan na ang sarap ay mabilis, mababaw, at hindi konektado. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang mawalan ng pakiramdam, hindi mo mapanatili ang pagkasabik, at nahihirapan kang mapanatili ang interes sa isang kapareha. Sa buong panahon na iyon, iniisip mong ito ay dahil lamang sa katandaan. Ngunit hindi. Ito ay ang gawi ng pagmamadali, isang gawi na tahimik na nagnanakaw sa iyo ng isang bagay na higit na mas makapangyarihan kaysa sa ilang minuto lamang ng ginhawa. Bagalan mo. Hayaan mong maging intensyonal ang bawat sandali. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng malalim na sensasyon kung bibigyan mo ito ng espasyo para makaramdam. Huminga. Mag-pause. Wala nang finish line, presensya na lamang. At kung pag-uusapan ang presensya, karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na pinababayaan nila ang isa sa pinakamahalagang grupo ng kalamnan sa katawan ng lalaki, isang nakatagong sistema na kumokontrol sa lahat, mula sa lakas ng pagtayo ng ari hanggang sa kontrol sa pag-ihi. Iyan ang susunod nating tatalakayin, at sa sandaling maunawaan mo ito, lahat ng bagay tungkol sa iyong sexual health ay maaaring magbago. Pagkakamali 4. Pagbalewala sa pelvic floor. Karamihan sa mga lalaki
ay hindi pa man lang narinig ito, ngunit ang pelvic floor ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 20. Ito ang pundasyon sa ilalim ng iyong pantog, iyong prostate, at iyong mga ari, ang nakatagong makina na nagpapagana sa lahat mula sa pagtayo ng ari hanggang sa orgasmo at kontrol sa pag-ihi. At kapag ang grupong ito ng mga kalamnan ay mahina o napabayaan lahat, ay nagsisimulang magdusa ng tahimik ngunit malalim. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang huling bahagi ng 60s na nagngangalang Walter, isang dating atleta at isang mapagmahal na ama na lumapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa pagbaba ng kanyang sexual performance. "Doc," sabi niya, "kumakain ako ng maayos, nag-ehersisyo ako, ngunit may isang bagay na hindi na gumagana." Ang hindi niya napagtanto ay ang kanyang pelvic floor na dating malakas at ginagamit noong kanyang kabataan ay naging tulog na. Ang mga taon ng pag-upo, pag-ipon ng stress sa kanyang ibabang tiyan at pagbalewala sa bahaging iyon ng kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya na hindi konektado at nahihirapan. Kapag naglilibang ka sa sarili nang hindi ginagamit ang iyong pelvic floor, o mas masahol pa, kapag umiri ka at nagtutulak, naglalagay ka ng hindi kinakailangang presyon sa iyong prostate at pinahihina ang mismong mga kalamnan na dapat sumusuporta dito. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagtulo ng ihi, pagbaba ng kalidad ng pagtayo ng ari, at nabawasang pakiramdam sa panahon ng kasukdulan. Hindi ito isang bagay na bigla ang dumarating. Ito ay dahan-dahang pumapasok taon-taon. Ngunit narito ang magandang balita, maaari mong muling buhayin ang mga kalamnan na iyon. Ang dahan-dahang pagpiga sa lugar na gagamitin mo upang pigilan ang daloy ng ihi habang nasasabik ay nagpapalakas ng kamalayan at lakas. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng gawin na ito ay maaaring maibalik hindi lamang ang pisikal na paggana, kundi pati na rin ang kumpiyansa. At kung pag-uusapan ang kumpiyansa ang sobra o kulang na aktibidad sa bahaging ito ng iyong buhay, ay maaaring magdulot ng disbalanse sa iyong buong sistema. Maaari kang magulat na malaman na ang dalas, kung gaano kadalas mong hinahawakan ang iyong sarili, ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel kaysa sa sinabi sa iyo. Alamin natin kung bakit sa susunod. Pagkakamali. Masyadong madalas o masyadong madalang na pagsasagawa. Ito ay isang paksa na nag-aatubiling pag-usapan ng maraming nakatatandang lalaki. Ang ilan ay nag-aalala na ininawan nila ito ng masyadong madalas. Ang iba naman ay tahimik na nag-iisip kung masyado na silang matagal na hindi ito ginagawa. At sa pagitan ng hiya, pagkalito at mga makalumang payo, karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay naglalakad sa isang malungkot at hindi tiyak na landas. Ang nakita ko sa aking praktika ay ito parehong sukdulan ay maaaring magdulot ng pinsala. Kapag ang isang lalaki ay masyadong madalas na naglilibang sa sarili dahil sa ugali, pagkabagot, o hindi nalutas na emosyon, ang kanyang katawan ay madalas na hindi makasabay. Bumaba ang antas ng enerhiya, naiirita ang tissue ng prostate, at sa paglipas ng panahon
maaaring mapansin niya na mas matagal siyang makabawi o nawawala ang kanyang interes sa tunay na pakikipag-ugnayan. Ito ay nagiging mas tungkol sa rutina kaysa sa pagnanasa at iyon ay nagpapapurol sa nervous system at umuubos ng sigla. Sa kabilang banda, ang ilang mga lalaki ay tuluyang humihinto. Marahil ito ay dahil sa gamot mga alalahanin sa kalusugan o dahil lang sa paniniwala na sila ay masyadong matanda na. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang katawan, tulad ng anumang sistema, ay nangangailangan ng regular na sirkulasyon. Ang pagkasabik sa sexual, kahit walang kasukdulan, ay tumutulong na mapanatili ang daloy ng dugo sa mga ari, nagpapalusog sa mga dulo ng nerbiyos at nagpapanatili ng lakas ng pagtayo ng ari. Kapag wala iyon, nang matagal maaaring magkaroon ng atrophy, pagliit mawala ang pagnanasa at ang pinto sa koneksyon, parehong pisikal at emosyonal, ay nagsisimulang magsara ng walang babala. Walang perpektong bilang, ngunit para sa karamihan ng mga lalaking higit sa 10, 1 hanggang 3 beses sa isang linggo na ginagawa ng may kamalayan presensya at pag-iingat ay madalas na ang tamang-tamang sukat. Pinapayagan nito ang katawan na mapanatili ang sirkulasyon, maibalik ang ritmo ng hormonal at mapanatiling buhay ang sistema nang walang pagkaubos ng lakas. Tandaan, hindi ito tungkol sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa pakikinig. Ang iyong katawan ay nagsasalita ng mahina sa iyong mga huling taon. Ang susi ay matutong pakinggan ito. At gayunpaman, kahit na tama ang dalas isang karaniwang pagkakamali, ang maaari pa ring magpawalang bisa sa lahat ng progreso. Ito ay isang bagay na likas na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki nang hindi namamalayan na sinisira nito ang kanilang mga nerbiyos at binabago ang mismong hugis ng kanilang pagkalalaki. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon sa susunod. Pagkakamali sa akin paggamit ng sobrang diin o puwersa. Ito ay isa sa mga pinakahindi napapansing pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki at isa sa mga pinaka nakakasira. Hindi ko na mabilang kung ilang pasyente ang umupo sa aking harapan bigo at nalilito na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Dok, hindi na ako gaanong nakakaramdam tulad ng dati," o "Kailangan ko ng mas maraming pagsisikap kaysa dati." Sa likod ng mga salitang iyon ay madalas na isang tahimik na ugali na hindi nila pinag-isipan ang paggamit ng sobrang diin kapag hinahawakan ang kanilang sarili. Naiintindihan ko. Habang natural na bumababa ang pakiramdam, sa pagtanda ang tugon ay ang mas mahigpit na pagkakahawak, mas malakas na pagdiin, o subukang muling likhain ang nawalang pakiramdam sa pamamagitan ng tindi. Ngunit narito ang katotohanang sinusubukang sabihin ng iyong katawan sa iyo, hindi na ibabalik ng puwersa ang pakiramdam. Sinisira nito ito. Ang mga nerbiyos sa iyong ari ay maselan, lalo na sa iyong 60s, 70s at higit pa. Ang mga taon ng agresibong pagkuskos, isang matigas na death grip o pag-asa sa mga bagay o ibabaw na naglalagay ng sobrang puwersa ay maaaring humantong sa tunay na pisikal na pinsala, maliliit na punit sa tissue, pagkawala ng pagkaelastiko, at kahit na pagpepeklat sa ilalim ng balat.
Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkurba sakit na peyronie, nabawasang daloy ng dugo at pananakit sa panahon ng pagkasabik. Hindi lamang ito hindi komportable. Maaari nitong permanenteng baguhin ang iyong anatomiya. Ang ganitong uri ng trauma ay isang tahimik na magnanakaw. Hindi ito lumilitaw sa isang gabi. Dahan-dahan itong nabubuo at sa oras na mapansin mo ang pagkakaiba, madalas na malayo na ang pinsala. Ngunit may isa pang layer dito. Kapag nararamdaman ng isang lalaki na kailangan niyang ipaglaban ang sarap, nawawalan siya ng koneksyon sa kagalakan nito. Ito ay nagiging isang pakikibaka sa halip na isang bagay na nakapagpapagaling. Ang mental na pattern na iyon lamang ay maaaring baguhin ang kakayahan ng katawan na mag-relax at tumanggap. Kaya gumamit ng mas banayad na paraan. Nararapat iyan sa iyong katawan. Pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap. At kung pag-uusapan ang pagkakawalay ng koneksyon, may isang huling pagkakamali na mas malalim kaysa sa pamamaraan, mas malalim kaysa sa katawan. Ito ay isang bagay na espiritual, emosyonal, at napakakaraniwan sa mga nakatatandang lalaki. At maaaring ito na ang pinaka-nakakasira sa lahat. Pagkakamali, itong paglilibang sa sarili ng walang emosyonal na koneksyon o intensyon. Ito ang pinaka-hindi nakikitang pagkakamali sa lahat at kadalasan ang pinaka-nakakadurog ng puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa o kung gaano kadalas o kahit saan. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman kapag ginagawa mo ito. Sa paglipas ng panahon, maraming nakatatandang lalaki ang nagsisimulang tingnan ang paglilibang sa sarili bilang isang bagay na mekanikal paulit-ulit, walang laman at walang kahulugan. Ito ay nagiging isang tahimik na pagtakas mula sa kalungkutan o isang mapurol na ugali na ginagawa ng walang pag-iisip, walang emosyon at walang intensyon. Marami na akong nakausap na lalaki sa kanilang 60s, 70s at higit pa na nagsasabi ng parehong bagay. Hindi na pareho ang pakiramdam tulad ng dati o hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa. At ang katotohanan, ang kanilang mga katawan ay maaaring gumagana pa, ngunit wala na roon ang kanilang mga puso. Walang koneksyon, walang presensya, walang init. At ang emosyonal na distansyang iyon ay may epekto hindi lamang sa isip kundi pati na rin sa pisikal. Kapag ang paglilibang sa sarili ay hindi konektado sa emosyon, sinasanay nito ang nervous system na umasa ng sarap na walang layunin. Maaari ka pa ring makarating sa kasukdulan, ngunit ang iyong utak at katawan ay hindi naglalabas ng parehong mga nakapagpapagaling na hormone. Hindi mo nakukuha ang oxytocin na nagpapabuti ng kalooban o ang dopamine na nagpapalakas ng motibasyon. Sa halip na iiwan ka na may pakiramdam ng kawalan isang anino ng kung ano ang dating karanasan. Higit pa rito, pinapatibay nito ang ideya na ang sarap ay isang bagay na ginagawa mong mag-isa sa katahimikan ng walang kagalakan. Ngunit hindi ito kailangang maging ganoon. Kahit ang solong paghaplos ay maaaring maging sagrado, may kamalayan at nagpapatibay. Maaari itong maging isang sandali upang muling kumonekta sa iyong tumatandang katawan, hindi sa kahihiyan, kundi sa pasasalamat. Ang iyong katawan
ay sa iyo pa rin. Nakakaramdam pa rin ito. Mahalaga pa rin ito. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 7 pagkakamali, pagsama-samahin natin ang lahat. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag naunawaan mo kung paano muling buuin, kung paano muling kumonekta sa lakas, kumpiyansa at sigla sa anumang edad. Ang pagbalewala sa mas malaking larawan, ang tunay na pagkakamali. Kung umabot ka sa puntong ito, nais kong kausapin ka hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na gumagalang sa paglalakbay na iyong tinatahak. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming mabubuting lalaki ang nakita kong tahimik na nahihirapan. Sinisisi nila ang edad, sinisisi nila ang panahon, at ang ilan ay sinisisi pa ang kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan ay walang sinuman ang nagturo sa atin kung paano alagaan ang ating mga katawan habang ito ay tumatanda, lalo na pagdating sa sexualidad, sarap at koneksyon. Kagagaling mo lang sa pag-aaral tungkol sa 7 pinakakaraniwang pagkakamali at wala sa mga ito ang nagmula sa masamang intensyon. Nagmumula ang mga ito sa ugali mula sa mga dekada ng paggawa ng kung ano ang dating gumagana nang hindi napagtatanto na ang katawan tulad ng buhay ay nagbabago. Nakikipag-ugnayan tayo sa mas mabagal na sirkulasyon, isang mas sensitibong prostate, isang nervous system na hindi na kinakaya ang puwersa, at isang puso na naghahangad hindi lamang ng sensasyon kundi ng kahulugan. Hayaan ninyong linawin ko, walang anumang kahiya-hiya sa paghawak sa iyong sarili. Walang anumang kahiya-hiya sa paghahanap ng aliw-ginhawa o kahit na kagalakan sa pamamagitan ng iyong sariling katawan. Ang nagiging mapanganib ay kapag huminto tayo sa pagbibigay pansin, kapag nagmamadali tayo, kapag nawawalan tayo ng koneksyon, kapag ipinapalagay natin na ang dating gumagana ay palaging gagana. Nakikita ninyo bawat isa sa mga pagkakamaling iyon, pag-asa sa pornografiya, paggamit ng maling posisyon, pagmamadali, pagpapabaya sa pelvic floor, maling dalas paglalagay ng sobrang puwersa o paggawa nito ng walang emosyon, ay may isang bagay na pareho, pagkakawalay ng koneksyon. At iyon ang tunay na banta. Hindi ang edad, hindi ang pagnanasa, kundi ang mabagal na pagguho ng iyong koneksyon sa iyong sariling katawan, sa iyong sariling sarap, at sa iyong sariling sigla. Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman. Ang iyong katawan ay nakikipag-usap pa rin sa iyo kahit na mas mahina na ngayon. Buhay pa rin ito at gusto nito ang iyong atensyon, iyong pangangalaga at iyong respeto. Tulad ng isang klasikong sasakyan, kailangan nito ng ibang paghawak habang tumatanda, ngunit hindi iyon nangangahulugang mas mababa ang halaga nito. Sa katunayan, sa maraming paraan, ginagawa itong mas sagrado. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Magsimula sa maliit. Maging mas banayad. Maging mas may kamalayan. Muling alamin ang tanawin ng iyong sariling katawan. Gumamit ng intensyon, hindi ugali. Gumamit ng pag-usisa, hindi hiya. Itigil ang paghahabol sa pagganap at simulan ang pagbibigay galang sa sensasyon. Huwag matakot na huminga, mag-pause at makiramdam. At higit sa lahat, huwag huminto sa paniniwala na posible pa rin
ang koneksyon, kapwa, sa loob ng iyong sarili at sa iba. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit sa maagang 80s na binago ang kanilang kalusugan, kanilang pagiging malapit at kanilang enerhiya nang itinigil nila ang pagtingin sa pagtanda bilang katapusan at sinimulan itong tingnan bilang isang bagong kabanata. Nararapat sa iyo iyan. Nararapat sa iyo na makaramdam muli ng mabuti. Nararapat sa iyo na mabuhay na may kamalayan, lakas at dignidad kahit sa mga pinakapribadong sulok ng iyong buhay. Dahil sa huli, hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa tahimik na kapangyarihan na nasa loob mo pa rin. At ipinapangako ko nandyan pa rin iyan. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko kapwa sa aking praktika at sa aking sariling buhay ay ang kamalayan ang unang hakbang sa paggaling. Hindi mo maayos ang hindi mo kinikilala. Ang iyong katawan ay naging tapat mong kasama sa buong buhay mo. Ngayon na ang panahon upang pakinggan ito ng may respeto at kabaitan, hindi ng may pagkadismaya. Tratuhin mo ito ng maayos at patuloy ka nitong pagsisilbihan sa darating na mga taon. Ano ang masasabi ninyo sa payong ito? Pakishare po ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Mahalaga ang inyong kwento. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring mag-subscribe para sa mas maraming nilalaman at ibahagi ito sa isang kaibigan o kapatid na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin.